sinasabi ng mga loyalistay na eto raw peace rally ng INC ay bilang suporta daw kay President BBM. Dahil ang sabi nila, loyal daw ang mga INC mga kababayan kay President Marcos Jr. Yan po ang pinapalabas ng mga loyalista ni BBM mga kababayan. Pero subalit datapwat, iba po ang nangyari sa rally. Hindi naman pala mga kababayan na bilang suporta kay BBM per se ang rason kung bakit sila nagrally. Kundi mga kababayan, yung sinabi lang ni BBM. Sinabi ni BBM na huwag niyong i-impeach si Sara dahil magkakagulo ang ating bansa. Hindi po ibig sabihin mga kababayan na si BBM ang kanila talagang sinuportahan, kundi ang kanya lang sinabi. Dahil sa rally na INC mga kababayan if you read between the lines, ang nababanatan po mga kababayan ay ang administrasyong Marcos. Ang kasalukuyang gobyerno. At ang napagtanggol mga kababayan ay ang dating Pangulo. Ipaparinig po natin mga kababayan ang portion lang dito sa speech ni Marcoleta. At wag niyong sabihin mga kababayan, etong mga sinabi ni Marcoleta sa INC rally ay hindi yan aprobado ng pamunuan ng INC. Approve po yan sa kanila mga kababayan. Ibig sabihin, yan din ang stand ng kanilang simbahan. Panoorin niyo po. Mataas na presyo ng bilihin. Una pa lang, sampal na agad ba kababayan sa kasalukuyang gobyerno? Mataas ang presyo ng Mababang kalidad ng edukasyon. Mababa kalidad ng edukasyon. Infrastruktura, serbisyong pang-medikal, kulang. kriminalidad, seguridad at iba pa. Now tell me, nung nire-raise ng taga-INC itong mga problemang ito mga kababayan, in support pa rin ba yan sa presidente? Kaya nga sila nag-rally dahil mayroon silang nakitang hindi na mabuti. At yan ang mga iyan mga kababayan, yang sinabi ni Marcoleta. Kung satisfied sila sa pamumuno ni BBM mga kababayan, wala na sana yan. Wala na sana silang reklamo. Hindi na sana sila lumabas na sa kalsada. Nagdala pa ng mga placards mga kababayan Higit sa lahat, ang pagsusulong ng impeachment ay mauwi lamang sa pagtatalo-talo at pagkakampi-kampi, hindi lamang mawawasak ng mga ang ating mamamayan, bansa. kundi pati na rin ng mga opisyalis ng gobyerno. Kaya wag niyong i-twist mga loyalustay na suportado ng INC si BBM. Hindi. Base dito sa pronouncement ni Marcoleta na aprobado po yan ng pamunuan ng INC. Ang sinusuportahan lang nila mga kababayan ay yung panawagan ni BBM na huwag i-impeach si VP Sara Duterte. Ipinaalala rin na kapag nagtatalo-talo ang mga nasa pamahalaan, apektado ang taong bayan. Correct! At kapag magulo ang bansa, ang mga tao ang kawawa. Lagyan po natin ng konteksto ang dalawang pagpapahayag na nauna upang lalong mabigyan ng diin ang kahalagahan ng pagkakaisa. I-analyze natin mabuti mga kababayan para talaga malaman ninyo na kung si BBM nga ba ang sinuportahan ng INC? Pagkakasundo at kapayapaan sa ikalulutas ng panganib na dulot ng kahirapan dahil sa lumulubhang katiwalian, korupsyon, kalamidad at lalo Katiwalian, korupsyon. Sampal yan sa Marcos administration mga kababayan kung marinig nila iyan. lamang napabibigat ang buhay at pamumuhay ng ating mamamayan. Correct! Based on a recent SWS survey, an estimated 17.4 million Filipino families considered themselves poor in the last quarter of 2024. Dumarami ang nagsasabing mahirap sila mga kababayan. At anong sagot dyan ng administrasyon? Haka-haka! Sabi ni Gadon, na Papa mga kababayan, Presidential Advisor for Poverty Alleviation, na appointed ni BBM. Yung inatasan na tumulong na maibsan ang kahirapan, sinabing haka-haka. Meron tayong kakulangan na 1.5 trillion pesos. Ito po ang ating ipangungutang Dahil mas malaki ang budget mga kababayan ay kaysa sa kinita. sa taong ito. 1.5 trillion pesos. Excess Napakabigat po na uutangin natin mga kababayan. na hinaharap na hamon at problema ng ating bansa. Hindi po biro-biro ito. Ito po'y pananagutan po ng ating mga opisyalis. Hindi po pwedeng talikuran ito. Ganito na po kalala ang problemang pang-ekonomiya ng ating bansa.
In your face, BBM. Nasaan ang sinabi mong supported ka ng INC? O pinamukha sa iyo ang iyong kapalpakan, oh? Ngunit, hindi po yata ganito ang naging direksyon. Sapagkat sa halip na po, unahin ang mga binanggit nating malalaking problema na kinakaharap ng ating bansa. Ang inuna po ay mga bagay na mauuwi lamang sa pagkakampi-kampi at pagkakabahagi ng ating bansa. Correct. Bakit po? Nagtatat po ng Quadcom. Ang buong Quadcom akala po. ko po sa pagtatatag ng Quadcom, ito Oh, po eto na. ay 4 na komite sa House of Representatives. Kinonsolidate, Quadcom. ginawang isang makapangyarihang komite na ang buong akala ko, ito ang gagamitin para tutukan ang namumuong problemang lumulubha pa. Oh, yung kanyang minention, mga kababayan, ha? Sobrang daming problema. Pero ano ang purpose ng Quadcom? Na Pakinggan hinaharap ng natin. ating bansa. Pakinggan Napakataas po ng bilihin, lalo na po Oo. yung pagkain ngayon. Hindi nila yan tinalakay. Tanong-tanong po ako, ang isang pirasong kamatis last week is 20 pesos. Tama po ba yun? Ang pangakong 20 kada kilong bigas, naging isang kamatis na lang, mga kababayan. Ngayon Kamatis. po, may nagsabi sa akin 30 pesos Oh my God. isang kamatis. Bakit hindi po Kamatis. ito yung unang harapin natin? Oo. Napakalala po ng presyo ng kuryente sa ating bansa. Correct. Oh. Tapos, pinag-aksayahan nila ng oras, mga kababayan, yung pagtugis kay Duterte. Meron po akong isinulong na 10 panukalang batas na ang tanging layunin Pakinggan natin, mga kababayan, ha, ang buo dahil later on nito, pinagtanggol niya si dating Pangulong Digong, mga kababayan. ay ibaba ang kuryente sa bansang ito. Yung mga issues na kailangan Ikinalulungkot- ng bayan, rejected ng Quadcom, mga Gusto kababayan. ibahagi sa inyo na kahit isa'y wala man lamang pong nadinig. Oo, dahil inuna ang pagtugis sa mga Duterte. Ano po yung dininig? Pinatawag ang dating Pangulong Duterte, pinatawag ng see? Quadcom. Oh, At ang see? ginamit na pamamaraan ay yung isinasaad sa saligang batas. Inquiry in aid, Aid of legislation, understanding, and Tupad persecution. po ba yung inquiry in aid of legislation? Paano po in aid of legislation kung ang tatawagan nilang resource persons para humarap sa paglilitis na yon ay puro kalaban ng dating Pangulo? Oo. Mga bias, mga kababayan, yun talagang sina Trillanes, o Diyos mio, and company, Sabah de Lima, Alam po ninyo Cotabato. lahat yon. At tinatanggap nila as universal truth, mga kababayan, Diyos mio, animal. Pinagtatanong nila yung Pangulo base doon sa mga sinumpaang salaysay at affidavit nung kanyang mga inusig nung kanyang panahon. Yung mga durugista pa, sinababilog, mga kababayan, na sinasabing kasama sa narcolis sila, Karun Sa war on Espinosa. drugs. Oh. Hindi naman ipinatawag ang mga taong maaring makapagbigay sa kanya ng tulong upang ipaliwanag ang war on drugs. Oh. So sa tingin nyo, sino ngayon ang sinusuportahan ng INC? Si Marcos? Basing dito sa mga pronouncement ni mga kababayan, Marcoleta, huwag niyong sabihin hindi alam ito ng pamunuan ng INC, mga kababayan, dahil may binabasang script eh. Bago yan, mga kababayan, pinagsalita si Marcoleta dyan, sinabmit muna yan sa pamunuan ng INC kung pwede ba itong ilabas o hindi. Pinayagan. Ibig sabihin, yan din ang kanilang stand, mga kababayan. Hindi ipinatawag ang mga Solicitor General Good sa job, kanyang panahon. INC, good job. Hindi ipinatawag ang mga chief PNP upang magpaliwanag kung ano ang war on drugs. Puro kalaban ng dating Pangulo. Yung puro mga kalaban ang abogadong pinatawag. kasama niya para magtanggol sa kanya, hindi pwedeng magsalita. Kaya Sapagkat nga, ang oo. tuntunin sa mga komite, ikaw ay papayagan lamang para payuhan mo ang kliyente mo sa kanyang karapatan. Ngunit paano mangyayari na ang kliyente nila ay papayuhan sa kanyang karapatan kung bubulungan lang siya ay makikita siya ng isang chairman doon? Sabi na, bawal, contempt ka. Ang aangas na magtuwad ko, no? Huwag mong bubulungan yan. Iko-contempt kita. At ang nagpapakontempt, mga kababayan, dating Alex Bungkaya Brigade. Nasaan na po yung sinabi sa saligang batas na lahat ng inuusig ay meron siyang karapatan sa abogado? The right to counsel. Wala na po. The right to confront your accusers. Wala po mga accuser doon.
Ang ginagamit ko ay mga sinumpaang salaysay, hindi man lang i-authenticate, ipinalagay na Mayroon pa nga isa mga kababayan na via Zoom lang dumating, no? Dumalo sa hearing. Hindi physically nandun mga kababayan. Tinanggap ng huwad ito ko. lahat ang nakasaad ng mga aligasyon. Anong gagawin ng isang tao sa harap ng ganito na walang rule of law at walang due rule of law. process? Walang Ito due po ang process. pinag-umpisahan ng kaguluhan at pagkakahatihan. Sa kagustuhan po nila na mausig ang dating Pangulo. Oh, sirain ang mga Duterte. Ayaw po nilang pumunta sa korte. Ayaw nilang pumunta Sila na mismo ang sa nagtaas ng piskal. korte. Ano po ba ang sinasabi ng mga desisyon ng Korte Suprema? Kapag ka napatunayan nyo ang isang tao ay maaring nakagawa ng kahit anong paglabag sa lahat ng batas, anumang batas, dalhin ninyo sa piskalya, dalhin ninyo Correct. sa korte. Oh. Yun ang tamang paraan. That is the rule of law. Kung ganyan lang sana ang kanilang ginawa, baka mapalampas pa natin. Oh. Pero hindi eh. Oh, ngayon mga kababayan, nagsimula na ang INC lumabas. Ngunit bakit kayong Quadcom ang gumagawa nito? Ang Dahil kung hindi sila kikilos mga kababayan, malamang uulit muli ang kasaysayan. Yung nangyari noon kay Marcos Sr. na diktadura, malamang mauulit pa at yan ang hindi gusto ng INC. Quadcom hindi Kahit na tayo, kahit hindi INC, hindi natin gusto yan. Babalik tayo nun sa panahon ng diktadura. No way. piskal. Ang Quadcom ay hindi korte. Oh, nag-google mga kababayan nga lang eh. Yutering. Smiyo ni Mal. Nagkukunwa lang na korte. Nagkukunwari. Yung mga chairman ng 4 na komite doon. Walang abogado. Wala ni Puro isang gag. abogado. Mga ugag. Oh, puro ugag mga kababayan. Oh. Anong masasabi niyo dito mga kababayan na malinaw pa sa sikat ng araw na ang INC rally ay hindi in support sa Marcos, kundi sa sinabi lang ni Marcos na wag i-impeach si VP Sara Duterte at bagkos base sa mga narinig natin, dinidepensahan pa nila ang mga Duterte. Anong masasabi niyo dito? Post your comments below.